And today, ang ating topic po for this month, ang topic po natin ay revival, a call to absolute obedience. Okay, pakibasa uli. A call to absolute obedience. Yun po yung team po natin for this month. At sa mga churches po natin, yun po ang team po na dapat po ituturo ho natin. Dito po sa aklat ng Philippians chapter 2, starting verse 5. Pwede ba nating sabay-sabay na basahin? Before that, in reverence to the Word of God, pwede ba tayong tumayo? Hanggang ano po yan? Hanggang verse 10. Okay? Slide number 1 o number 2. Ano ang sabi po? Pakibasa. 1, 2, 3, go! You should think about things in the same way that Christ Jesus taught. At the same nature as God. He was completely equal with God. But He did not try to keep hold of that. Verse 7. He chose to leave heaven. He took for Himself the nature of a slave. He became like human. Verse 8. And when He lived as a man, He made Himself even less important. He obeyed God completely so that He died. He even died on the cross. Because of that, God then raised Jesus Christ to the most important place. God gave Him the name that is greater than every other name. Verse 10. As a result, when people hear Jesus' name, they must worship Him. Everyone will have to go down on their knees in front of Him. That includes everything that is in heaven, everything on earth, and everything under the earth. Verse 11. Everyone will have to agree that Jesus Christ is Lord. When they say that aloud, they will show that God the Father is very great. Purin po natin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makaupo muna ho tayo. Kung makikita po natin, itong passage na ito ng Biblia, dito po ipinapakita kung gaano ka-obedient ang ating Panginoong Jesus. Obedient even in time of death. Na kung saan sinunod niya ang utos, sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama, na siya'y magkatawang tao at pumunta at umalis sa langit, pumunta sa lupa, upang makasalamuha ho natin. At ang sabi nga po doon, this passage traces the total obedience of our Lord Jesus to the Father and His incredible journey from the glories of heaven to the horror of the cross and then back to glory again. Kumbaga, from glory to sorrow and then to glory again. Parang maalala ko rin yung buhay ni Job, di ba? From riches to rags and from rags to riches. Alam niyo po mga kapatid, dito po makikita ho natin kung paano sumunod, kung paano naging obedient ang ating Panginoong Hesukristo. Paano naging obedient siya sa Diyos Ama na nakatawang tao upang akuin, upang ibahagi ang Ebanghelyo, the good news of salvation. Ang tao po, during that time, ay wala na pong pag-asa na magkaroon ng kaligtasan. But hindi hinahayaan ng Panginoon na hindi makakilala ang sangkatauhan sa ating buhay na Diyos. Kaya Jesus Christ Himself, the Son of the living God, nakatawang tao, ang kanyang misyon, ibahagi ang salita ng Diyos, napako doon sa krus ng Kalbaryo, namatay. And after that, 3 days, ano nangyari? After 3 days, He is alive. Praise God. He is alive. He rose again from the dead. Kaya makikita po natin mga kapatid, yung pag-uubay ng ating Panginoong Hesus
At bilang tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, He should be our example of our obedience in serving the Lord. Sa panahon natin ngayon sorry for the word. Kunting pagod lang, ayaw na. Kunting oras lang, yun lang ang gusto natin. Magpuri tayo, sumamba tayo sa Diyos, pagpunta doon, malapit nang matapos. Pero alam niyo po mga kapatid, nais ng Lord na sa pag-umpisa pa lang, dapat maranasan na natin yung presensya ng Panginoon. Because bago pa tayo pumunta, nandito na ang presensya ng Lord. Ang presensya ng banal na Espiritu at nais niya na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating limitahan ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Amen? Hindi dapat nating limitahan. Kasi pag nilimitahan natin ang Diyos, kung ang sasabihin ni Diyos ng Panginoon, lilimitahan ko rin yung pagpapala ko sa iyo. Wala ho rin tayo magagawa. Kahit maglulupasay ka pa dyan, wala kang panahon sa Diyos, definitely, wala din ang panahon ng Panginoon na ibuhos ang mga pagpapala, yung kasagutan ng ating mga kahilingan sa Kanya. Kaya sabi nga doon sa mga itinuturo sa kahapon doon sa recollection, yung success natin sa buhay, it all depends on what choices we made today. Choice mo na magkinig ng salita ng Diyos, choice mo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. It is your choice. Pero dapat, pag tayo po'y nakakilala na sa Panginoon, nandun na yung nating pagiging tagapagsunod. Christians, kailangan po sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At kung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sundin natin ang ating Panginoong Jesus. He should be the example. He should be our model sa ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Tingnan po natin. Number 1, bakit siya dapat ang ating maging example? Siya ang ating modelo sa paglilingkod. Dito po makita ho natin. In Jesus Christ, we find the perfect model of obedience. Makita ho natin yan sa verse 5 kanina nung binasa po natin. At sabi nga doon, you should think about things in the same way that Christ Jesus taught. Christ had the same nature as God. He was completely equal with God, but He did not try to keep hold of that. Ang ating Panginoong Jesus, Panginoong Hesukristo, He is equal with God, pero hindi niya inalis niya ang kanyang pagka-Diyos upang sundin ang kalooban ng ating Diyos amang nasa langit. He died on the cross because of His love for us. This month, alalahanin natin yan, yung Lenten season ho natin. Alalahanin ho natin yan. Ang Holy Week ay nasa bandang huli ng this month of March. Pero ang tanong, sineselebrate po natin yan, pero alam ba natin ang tunay na kahulugan ng Holy Week? Dapat makita ho natin na alamin natin ano talaga ang kahulugan. Ito yung time na kung saan hinubad ang katangian ni Jesucristo bilang isang Diyos na katawang tao, gaya natin, nakaranas ng gutom, nakaranas ng hirap, nakaranas ng pagod, nauuhaw. Dahil gusto niya na maranasan ang tao, ang kalagayan ng isang tao. Even to the point of death in the cross. Ang sabi nga doon yung kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay napakahirap. Kumbaga, ang sabi nga doon, yung karumal-dumal, napakatindi na ikaw'y parusahan doon sa krus, ipako ka, na wala ka man lang kasalanan. Napakahirap po. Pero tiniis niya lahat yon. Why? Because He loves us so much. He loves the world.
Mahal na mahal niya ang buong sangkatauhan. Ang buong sangkatauhan, kahit yan ay makasalanan at nais niya na ma-realize ng tao yung kahalagahan na tayo manumbalik sa Diyos upang tayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Kapatid, lahat tayo dito sa mundong ito'y lilisan tayo. Lahat ng meron tayo, hindi natin pwede dalhin yan sa kabila. Lahat yan iiwanan natin. Kaya kung kaya mga kayamanan mo ay napakarami, mag-aaway-awayan yung mga mahal nyo sa buhay na naiiwan. Pero kung tayo po ay nasa Diyos, alam nyo po mga kapatid, whatever we have, we must be contented with what we have. Kaya sad to say sa panahon natin ngayon, hindi ho tayo kontento sa ating pamumuhay. We want more. We want more. Pero tandaan ho natin, dapat ang gusto natin, ang gusto ng Panginoon, na dapat po natin maranasan pa ang more sa buhay ho natin, ay yung makilala pa natin ng higit ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Because God says, I will never leave you, never forsake you. Kapag inuna natin ang ating Panginoon, kapatid, ang lahat ng ating pangangailangan, ang sabi ng Biblia, lahat yan ay karagdagan lamang sa mga ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. As long as na tayo maging obedient tayo sa pagsunod sa Kanya. Yung kailangan natin ngayon, ano lang yan sa Lord eh. Sisiw lang yan sa Panginoon. Kung baga sa tilamsik lang yan sa Lord. Kasi gusto ni Lord ibubuhos yung pagpapala na nais ibigay sa iyo because of your obedience to the Lord. When we obey the Lord, tandaan natin kapatid, kaakibat po dito ay yung pagpapala na nagmumula sa Diyos dahil pangako ng Diyos yan. At kapag nangako ang Panginoon, tutuparin po ng Diyos yan because our God is not a liar. Our God is a faithful God. Amen? He is a faithful God. Hindi siya sinungaling. Hindi siya gaya ng tao kapag nangangako, hindi tinutupad. Pero ang Diyos kapag nangangako, tinutupad ho yan. As long as you obey and you have faith in Him. Meron po ba tayong pananampalataya sa Diyos? Meron po ba tayong pananampalataya sa Panginoon? Amen. Dapat. Dapat po. Whatever it is. Whatever it is. Because God can do the miracles in our lives. He created us. He created us. Din kaya din niyang pagalingin whatever we have. Sickness and diseases, kaya din ayusin ni Lord. Anong pangangailangan mo, kayang i-provide ni Lord. As long as maging obedient lang po tayo sa ating Panginoon. Number 2, bakit si Jesus ang dapat po nating modelo, example ng ating pagiging obedient? Jesus' absolute obedience led Him to become a servant. He's God. But when He obeyed the God the Father, He became a servant. Kapag sinabi nating servant, anong Tagalog sa servant? Alipin? Lingkod? Assistant? Well, alam niyo po mga kapatid, pag naging servant ka, may awit yan eh. If you want to be the greatest in the kingdom of God, anong sabi? You must be a servant of all. Pero sad to say, sa panahon natin ngayon, unti-unti nang nawawala yung pagiging servanthood ho natin. We want sa taas! Yung tingang alain ka! Pero tandaan natin, kapatid, hindi yan ang nais ni Lord. Because when you want high, ikaw gusto mataas ka, you are proud, mayabang ka. Tandaan natin, God hates proud. At yung mga taong nagmamataas at itinataas ang sarili, ibabagsak ng Panginoon ho yan.
in His time. At yung mga nagpapakumbaba, sumusunod sa kalooban ng Diyos, unti-unting itataas ng Panginoon man. At kailanman hindi siya babagsak as long as patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos. We must be a servant of all. Hindi yung, oy, pakikuha mo nga ako ng kape dyan. Pastor mo ako. Oy, mataas ako sa iyo ha. Boss nyo ako. Gaya na sinasabi ko, lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, baliwala ho yan sa harapan ng Diyos. Basura ho lahat yan sa harapan ng Diyos. But God wants us to enjoy everything, whatever God has given unto us. I-enjoy lang ho natin ang buhay. I-enjoy lang natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Because that's what God wants from us. Hindi yung kamkamin mo lahat para lang sa iyo. Wow. Kapatid, we are blessed by God. Tandaan ho natin, we are blessed by God, not for you alone, but for us to share with other people. Tandaan ho natin. As a servant, ano ginagawa ng servant? Help! Tagalinis! Tagaigib! Puntahan mo yung mga may sakit, ipagpe-pray mo. Puntahan mo yung mga nangangailangan. Kaya minsan sa gabi, minsan hindi ako katulog. Pastor, please pray for me. Minsan madaling araw, gabi, please, Pastor, puntahan mo sa ospital. Ang dami po. Pero hindi ako nagre-reklamo. I just lay my hands sa cellphone ko. Lord, abutin mo ang taong ito. Panginoon, anong pangangailangan nila? Kumilos ka. Gagamit ka, Panginoon, ng mga tao na abutin mo ang mga taong ito nangangailangan. Hindi yun. Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Tutulog ako. No. We are servant. Yes, we are servant of the living God. Kapatid, magugulat ka na lang kapag tayo naging tapat sa Panginoon. Whatever we want. Gaya ng sinasabi ko kanina, it is just dagdag na lang sa mga pagpapala na ibibigay ng Diyos. Number 3. Bakit? Si Jesus, ang ating absolute na example sa pagiging obedient po natin, because Jesus was obedient to death, even death on the cross. Verse 8. Anong sabi ng verse 8 na binasa natin kanina? Verse 8, and when He lived as a man, He made Himself even less important. He obeyed God completely, so that He died even on a cross. Kahiyahiyang kamatayan. Pero hindi yan inaalintana ng Panginoon. Why? Dahil gusto niya ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan at hindi mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Dahil once ang isang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno, forever na yan, nandun po. But God wants us to be with Him in His kingdom in heaven. Na doon po wala ng luha, doon wala na pong sakit, sa lugar na kung saan nandoon ang paraiso ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating gawa. No. Kaya sabi nga doon, He was obedient even to even death on the cross. Now, tayo, sa paglilingkod nga lang po natin, may pinuntahan ka ng isang kapatid. Ang napapagod ka na, ang init maglakad eh. Ang hirap maglakad, mahirap, matraffic. Ba, nagreklamo tayo minsan? Baka may pagpunta ko doon, hindi maniniwala sa akin. So what? Inutusan ka ng Panginoon, puntahan mo yung tao na yan, magkinig man siya o hindi, basta ginawa mo yung part mo, wala ka ng pananagutan sa Diyos.
O sinabi doon, Daniela, puntahan mo si ganito, share the word. Ibahagi mo ako doon. Kinausap ka ni Lord. Ipinadama sa iyo sa isip at puso mo. Pinaalala sa iyo yung dati kong kaibigan. Nandoon, nandito, ganito lang kalagayan. Nandoon na yung conviction sa atin, pero hindi mo pinuntahan. Ngayon, natigok. Alam mo bang gagawin mo? Alam mo maramdaman mo? Alam niyo po, sa totoo lang ha, may mga tao na aming mga kapitbahay na hindi namin na-share, nagulat na lang kami, namatay. Sabi namin ni Mrs., umiiyak ko kami. Sayang, hindi natin nabahiga, ilalang salita na. Hindi man lang natin na-sharean. Pero yung mga taong na-share noon namin, nagkaroon po ng na-share namin ngayon, kinabukasan o kaya mamaya, natigok, namatay, bumalik na sa Lord. Alam mo, natutuwa ho kami, nagsasayawan kami. Oh yes, thank you Lord, thank you Lord. Kahit papaano, bago siya lumisan sa mundong ito, tinanggap kanya bilang Diyos, tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May mga tao ganun po, because God wants us, ang sabi nga doon, wants us to share the gospel. Yun yung obedient na gusto ni Lord makita ho sa atin. Kasi hindi tayo nakakilala sa Panginoon kung walang nagbabahagi sa atin, walang nagtsatsagao sa atin na maibahagi ang salita ng Diyos. That's why tayo din nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Binigyan niya tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ganito din po ang dapat nating gawin doon sa mga taong nangangailangan. Kumbaga, huwag mong suluhin ang pagpapala. Pinagpala ho kayo, tayo, because God wants you to be used as a channel of blessings to many people. Amen? Hindi lang yan sa iyo. Kaya nga makita ho natin si Jesus bilang example. Kaya makita ho natin yung time na kung saan siya napako sa cross. Ano po ba ang pako? Ano po ba ang cross para kay Jesus? Next slide. Tingnan ko kung ano yun. The cross was the heart of Jesus' mission. And it is the heart of the gospel. Ang cross po ay yun ang heart, puso ng mission ng ating Panginoong Hesus. Natapos doon sa krus. At ang puso ng salita ng Diyos in the Bible ay nasusulat din po sa John chapter 3 verse 16. This is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. This is the heart of the Bible, the Word of God. Kaya makita ho natin, ang sabi nga doon, Jesus had traveled from the highest place to the lowest place. There was no place lower the Son of God could go that death on the cross. He go to the lower place in the cross of Calvary. Bakit? Wala namang kasalanan si Jesus eh. Bakit wala naman siyang kasalanan? Dapat tayo makasalanan, tayong ipinako doon. But because God's love ay hindi nasusukat, hindi masusukat ang pagmamahal ng Diyos. Inako niya ang lahat. Nakita nyo siguro ang kwento. Bago po siya makarating doon sa Mount of Calvary, anong nangyari sa kanya? Anong ginawa ng mga tao sa kanya? Nililitis, pinahirapan, pinabuhat sa kanya yung cross na napakabigat. Kumaga sa kwento ay pasan-pasan ko ang daigdig. It's true. The cross symbolizes the world, the sins of the world, the sins of the people He created. Dala-dala ho niya yun. Doon sa cross of Calvary. Because of His great love for us. Now, what God wants us? God wants us to be obedient. Kung gaano si Jesus naging
masunurin sa Diyos Ama, even unto death in the cross, tayo kaya. May nagbanta lang sa'yo, huwag mo itigil mo na yung pag-share ng salita ng Diyos. Pag hindi ka tumigil, lagot ka sa akin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sige po, hindi na po. Hindi na po ako mag-share. We need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Because ang sabi ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Who can be against us? If God is really with us, who can be against us? Kaya nga kung ang Diyos ay tutuhanan na sa puso mo, na sa buhay mo, ang banal na Espiritu ay sinasamahan ka. Kahit saan ka pupunta, mayroon mang kapahamakan dyan, wala silang magagawa sa iyo because God will protect us. And that's the real truth. Hindi dapat tayo matatakot. Alam niyo nung una, takot ako mag-share ng Word of God. Even ng mga highest. May mga pangalan, hindi ko kinakaya ho yan. Mga kapitan nga sinisharean ko yan Yung mga matataas, sinisharean ko yan. Pag may pagkakataon, sinisharean ko yan. Pag i-reject ako, okay lang, walang problema. Hindi naman ako ang nire-reject na, si Jesus ang nire-reject nila, amen? Hindi ako. As long as ginawa ko yung part ko. Now, last. Anong sabi ng number 4? Pakibasa nga, pakilakas ang basa number 4. 1, 2, 3, go! Praise God. This implication is that we should believe likewise that if we humble ourselves in obedience to God, He will exalt us as well. Nang dahil po sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi nga doon sa mga talatang sumusunod, God exalted Him to the highest. At ang kanyang pangalan ang kanyang pangalan ay binigyan siya ng pangalan na napakataas sa lahat ng pangalan. At ang lahat ng nilikha ay luluhod sa kanyang pangalan. Amen? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Wala na pong iba. Kaya kung tayo susunod sa ating Panginoon, when we are obedient with God, itataas ka ng Diyos. Kapag sinabing itataas ka ng Diyos, hindi lang ikaw ang itataas, kundi kasama ang iyong pamilya, ang inyong mamahal sa buhay. And even ang iting mga kabuhayan. Kabuhayan? Why? Dahil pagpalain ka. Yung business mo, pagpalain ng Panginoon. Dahil ang business mo ay gagamitin mo as your channel na ang inyong mga customer ay makakilala sa Diyos. You can use your business na ibahagi ang salita ng Diyos. Kung may bibili, God bless you. Mahal ka ng Diyos. Even that simple word, pag nasa business ka, mag-release ka ng blessing sa tao, God will bless your business. Because Jesus is the business partner mo. Amen? Nakakaintindihan mo ba tayo? Do not leave behind Jesus. Do not leave behind God sa lahat ng ating gagawin. Dahil ang sabi ng Biblia, dapat ang ating Diyos ang partner sa lahat ng ating mga ginagawa, even in our business. Amen? In your office, in the family, wherever we go, dapat kasama natin ang ating Panginoon. That's why we use every time. Ito po yung lifestyle namin bago kami umalis. Kahit nagpipray na kami ng madaling araw, umaga na kami ginagawa namin daily family altar. Every time na alis o kami, nagpipray pa rin o kami. Lord, ingatan mo kami sa aming pagbabiyahe. That's as simple as that. Lord, thank you. Sinamahan nyo kami. Lord, ingatan mo ang aming tahanan, Lord. Ilayo mo sa lahat ng kapamakan. Lalong-lalo ngayon, Panginoon, uso ang sunog.
Walang gawat plano ng diablo. Amen, Lord, ang aming mga kapitbahay, Lord, mga tahanan, mga bahay ng aming kapitbahay, ingatan mo, Panginoon, para hindi madama yung aming tahanan. Simple. You acknowledge God. Amen po ba? Hindi yung, alis na tayo. Alis na. Wala man lang pasalamat sa Diyos. Alis na, bilisan mo, malilate na tayo. Sige. Ganun tayo, di ba? Ganun tayo. Kailan natin, tanungin ko po, kailan natin isinama ang Panginoon sa lahat ng ating gawain? Kailan natin isinama ang banal na Espiritu sa ating lakad? Umaalala lang natin. Why? Because nagtitiwala ka sa sarili mo. Amen po ba? Sa sarili ka lang nagtitiwala. Sorry kung may natatamaan. Bato-bato sa langit. Pag natamaan, ikaw nga yun. And this is the truth. Every time na umalis tayo, kahit saan tayo Lord, wala ho kaming bigas. Wala po kaming ganito, Panginoon. Lord, tulungan mo na kami, Lord. Ituro mo sa akin yung tao, Lord. May nakalaga. Lord, yung taong ito lalapitan ko, Lord, hipuin mo kanyang puso. Pagpunta ko pala, Lord, nakangiti na siya, Lord. Alam na niya. That's it. Lord, yung uutangan ko. Uulitin ko hindi masamang mangutang. Alin lang masama? Hindi. Marunong magbayad. Maraming Kristiyanong ganyan. Sorry hindi kayo yon. Alam ko hindi kayo yon. Wala ho dito. Wala daw ho dito nangungutang na hindi nagbabayad. Kami ganun din po. Matagal kaming magbayad kasi wala tamang kaligang pambayad. Pero, huwag mong takasan. Kausapin mo. Alam niyo po ba yung, kinakaharap po namin sa barangay, sa Lupon, puro utang. Marami ang utang, kalahati sa aming kinakaharap na hearing po sa Lupon. Utang. Sabi nga namin, hindi na namin yung kakusapin yan. Akyat nyo na lang doon sa taas. Pag hindi kayo nagkasundo, akyat nyo lang sa taas. I-issue na lang namin kayo ng CFA. Nangungutang kayo, nag-business kayo, hindi nyo kami sinasama. Ngayon sa collection, sasama nyo kami. Ano kami? Collection agent kami? Minsan dinidiretso ko na rin Makano ba tubo? Ganito, ganyan. Sige, kausapin namin kayo. Pero ang tubo, hindi namin pakialaman. Whatever principal, doon lang kami. Hanggang doon lang kami. Sige po, kahit principal na lang. Bawal po magpatubo. Gawa, di ba? Bawal magpatubo. Pero gawain natin yan. Hindi po ba? Wala ho yan dito. Wala ho yan dito. Kasi tayo tumulong na hindi humihingi ng kapalit. Because our God will supply everything. Amen? Parang bayan, nag-iisip yata ko, magpapautang pa ba ako? Now, sabi po ng doon tayo sa last na slide. Life application. Dito po tayo magtatapos. Kasi after this, meron po tayong communion. Kaya sabi ko sa inyo, first Sunday of the month, may dalawa po tayong activity. Testimony and communion. Kaya medyo humahaba konti.